Hey, good morning. Ngayong araw, pag-usapan natin yung drill. Ito. Although marami nang nagmamayari ng drill. So, itong video to ay para sa mga baguhan or sa gustong bumili, mga bagong tatay, kuya, or mga gustong mag-DIY sa bahay. Explain ko sa inyo kung ano yung kailangan yung tingnan bago kayo bumili ng isang drill. Okay, itong particular na to ay cordless dahil wala siyang cord na isasaksak mo sa outlet. So, ang una kong tinitingnan doon ay kung brushless ba yung motor. Ito. Nakalagay siyang brushless. So, kung wala siyang nakalagay, dali lang naman tingnan yan eh. Pag pinandar mo yung drill, kailangan walang spark dito. Pag may nag-spark dito, ibig sabihin, brush motor pa yun. O yung medyo lumang version yun ng cordless drill. So, ano pagkakaiba ng dalawa? Yung brushed motor kasi ay medyo mahina yung torque niya, yung pwersa niya. At saka medyo madaling masira yun. Kasi may maintenance siya eh. Kailangan palitan mo yung brush pag napudpud. So, pangalawa ay yung voltahe niya. So, itong drill na to ay 20 volts. Gawa siya ng Inco. So, ang parang sa mga voltahe, sa pagkakaalam ko may tatlong category. 12 to 16 volts, yung mga medyo beginner or light use lang. Medium use is yung 18 to 20 volts. Tsaka yung mga pang-pro are 40 volts. Yun. Kahit sa ibang brand, ganun ang sistema nila ng paglalagay ng voltahe sa mga drill or sa mga power tools na cordless. So, isa pa pala sa tinitingnan ko dyan ay kung may ito, yung mga function na yan. Kung kompleto ba yan. May drill, may screw mode, at may hammer function ba siya. Kasi yung mga ibang drill, kahit yung mga bago nito, wala siyang hammer minsan, kulang to. So pag kulang to, hindi ka makakapag-drill sa konkreto, basta-basta. Meron namang diskarte na makakapag-drill ka sa konkreto. Pero hirapan ka eh. Kumbaga, bumili ka na lang naman ng drill. Dapat yung may kompleto function. Tulad dito. Yan, wala siya. Tensyon yun na luma na eh. Yan. Pag tinignan nyo siya ay ano lang siya, drill. Tsaka screw. So wala siyang drawing ni screw kasi rekta na yun. May clutch naman siya. Ito yung lumang version ng Inco. At makikita nyo is mahaba yung puwet niya. So ano to eh, brush motor pa. So nasira na yung motor nito. Pinilang ko na lang sa online yung replacement. So ayun. Explain natin kung paano siya gumagana itong mga tsaka yung mga numero. Marami kasing nalilito dyan. So una si hammer function. Yung parang gigitna nyo siya. Set nyo dyan sa hammer. Yan, makakapagbutas ka na ng masonry or concrete. Ito yung style niya. So yung bit niya. Ayun. Mga cordless drill pala. Sorry. Wala na siyang key. Tulad nito. Sa mga lumang. Ayan, yung mga sinauna or yung mga lumang design. Ayan yung key niya sa dulo. So, kung bubuksan mo siya, pasok mo dito. Tapos, ikutin mo siya para bumuka yung shock. Ito yung nawawala minsan eh. So, pag nawala ito, may nabibili naman, pero may hirapan ka magbukas tsaka magsara dito. So, ito yung mga sinauna or yung lumang design nila. Corded pa. So, ayun. Nakakapagbutas ka na ng konkreto or bricks. So, may tunog to. Pag na-activate mo yung hammer, may tunog yan na distinct. Sorry. Maingay siya. Masakit sa tenga.
para siyang umiikot at the same time pinupukpok niya ng maliliit. Yun yung nakakatulong. Yung vibration na yun, yun ang nakakatulong para makapagbutas ka sa konkreto. Yun. Second naman is yung screw mode. Yung drawing ni screw, ilipat mo dyan. So, ma-activate na itong clutch, yung mga numero, yung tinatawag na clutch. Ang function niya ay para hindi mo ma-overstrip yung dulo ng screw. For example, ito yung dulo ng screw. Minsan kasi na, ano yan yung mga experience na manggagawa, na ano nila yan, i-strip. So, hindi na siya kayang higpitan o luwagan. So, open nyo ulit. Press nyo lang, tapos reverse nyo. Yan, ikot. Yan, pwede na siyang palitan ng ano. Pwede itong overstrip ng dulo. So, in general, ito, malalaki. Maliit hanggang malaki. Ang purpose niya is, pag maliit yung screw, maliit din yung numero. Wala kasing actual na size yan kasi yung mga manufacturer ay iba-iba din kung ano. Pero in general, ang pinakasinusundan ko lang, pag maliit yung screw, maliit din yung number. 1 siya hanggang 22. So ito, set natin sa number 1. Sa number 1, kaya niya pang i-drive itong maliit. Yan, kaya niyang i-drive yan. Yung problema yan. Hindi pa ma-activate yung clutch. Pero pag linipat niya siya sa malalaking screw, ayan. Tumuwag ah. Ayan, na-activate siya. Kita niyo lang. Ayan, pag linipat niya sa malalaking screw, ang nangyayari niyan is yung mechanical niya o yung ikot niya, hindi niya na nakakapunta sa chuck para i-drive yung screw. Kumbaga, pinipigilan ng mechanical component niya na umikot kasi nga, number 1 siya, tapos yung screw na dinadrive mo is malaki na. So, hindi mo masisira yung ulo ng screw. So, kung gusto mong mag-drive ng malalaking screw, lipat nyo rin siya sa at least number 20. Lipat natin sa 20. Ayun, 20 na. So, madadrive niya na yan. Ayan. Ito, madadrive niya na yan. Pag hindi niya na kayang i-drive yun, na-activate na naman yung clutch. Ganun lang ang pinaka-purpose niya. So, last is yung drill mode niya. Ito yung drill mode. Sa drill mode ay pag na-activate na yung drill mode, wala na yung hammer function niya. Wala na yung maingay na tunog. So, ang pwede mo nang gamitin dyan or yung pang bakal, pang metal. Yan. Yung pang metal. Ito yung tip niya. Huwag siya sa pangkahoy. Ito yung pangkahoy. May parang pilot siya na point para hindi dumulas sa kahoy. Yung sa metal naman, wala. Plain lang siya. Wala siyang tulis. So, yun ang ginagamit sa drill mode. Tapos ito, si tile bit. So, pag gumagamit ka ng tile bit o glass bit, hindi mo kailangang i-activate yung hammer. Kasi pag in-activate mo yan, nasisira itong dulo. So, ayun. Kung nakabili kayo ng ganitong drill na walang hammer, wala siyang hammer, luma na. Pwede din naman makapagbutas sa konkreto. Basta ito lang yung bit na gamit nyo. So, mga isa, 2 butas lang, wag yung maghapon or wag yung marami talagang butas. So, kung magsasabit lang kayo ng wall clock, picture frame, pwede na yan. Nakakapagbutas na kayo dito. So, yun yung function niya sa drill. Itong tatlo.
kahoy, bakal, tsaka style bit or glass bit. May pang ano to, ito sa mga ulso, ganun din. Hindi kailangan ng hammer mode to. Ano lang, normal mode lang, drill mode lang siya. Yan. Magkakaroon tayo ng separate video sa lahat ng attachment na pwede nyo gamitin sa drill sa pagbubutas. Paano magbutas ng salamin, tiles, semento, kahoy, baka, lahat yan. PVC. So, abangan nyo yung video na yan. Paano pala kung ano, halimbawa, ang drill lang na available is yung corded. Kumbaga meron tayo na. Marami pa din naman ang gumagamit ng corded na mga drill. Tulad nito. Sasaksak nyo sa outlets, extension. So, medyo, ano lang, hindi naman mahirap. Medyo matrabaho lang. Dagdag trabaho, di ba? Mag-set up pa ng extension wire. Kailangan may kuryente. Ito, kahit walang kuryente to. Brown out, pwede. Blackout, pwede. So, ang pagkakaiba lang niya is yung chuck. Ano yung chuck? Kailangan ng ito, yung key. Kailangan may pang-igpit ka dyan. Iluluwagan mo. Igpit. Tapos, magagamit mo din naman siya. Halos lahat din. Mag-screw. Maliban na lang sa yung maiksi or medyo delikado yung screw. Pwede nyo may straight. Huwag itong gamitin nyo. Ito na lang. Kasi, hindi siya masyadong controlled yung ikot niya. I mean, pag nag-press mo yan, ikot agad yan. Hindi siya tulad nito na pwedeng yung adjust yung ikot sa lalim ng sa lalim ng piga niya sa trigger. Ito hindi. Although nababawasan naman yung yung speed. Dito nyo kailangan yan. Yung drill na to. Ma-adjust yan yung speed. Ayun. Tapos, paano pala kung magbubutas din ako sa semento? Ito lang, adjust nyo lang dito sa hammer. Set nyo dyan. Balaan nyo ng mga semento. Tulad dito. Bala nyo siya yan, igpitan nyo. Nakapagbutas na kayo sa semento nyo. Pag pabalik kayo sa bakal, ganun din. Balik nyo lang doon. Tapos bala nyo, igpitan nyo. So, ayun. Halos parehas lang naman. Kaso, kung kayo ng mga screw, mga medyo maliliit, madaling ma-straight, wag to. Pwede din sa tech screw. Yan. Pwede rin ibala yan. Trigger control lang talaga yung kailangan. Kailangan hindi kayo gigil sa trigger. Kasi, malakas to eh. Pwede kayong mabalian eh. Halimbawa, magte-text screw kayo, tapos biglang pinisil nyo ng sagad. Pwedeng mabalian yung risk nyo yan. So, ito yung disadvantage nito. Hindi ko pala mare-recommend sa mga, cordless drill ay ito. Nakikita nyo ito. Malaki siyang drill bit na pang bato. Pag huwag nyo siyang ilalagay dyan. Kasi ito may limit niyan kung ilang diameter lang yung kaya niyan. Ito 13mm lang to eh. So ito at least 18. Although pwede siya. Pwede siyang saksak. Maiikitan nyo yan. Kaya lang, consequences, pwedeng masira yung chuck. Sira yung motor ng drill nyo. Kasi nga, underpowered yung drill. So, yung mga gantong bala ay nakadesign to sa SDS. Ito yung niya, dulo. Yan. Iba din yung chuck niya. Ang kulit lang. Ayan. Yan, pwede na kayo magbutas sa pader. Tagos yun. Kung konkreto. So, ayun lang. So, kung may mga nakalimutan ako, may gusto kayong itanong about dito,
comment kayo sa comment section natin. So, maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Salamat.